Pinanood ko one time pala oo tama, isang araw si Joey tsaka yung isang vlogger, nakalimutan ko ng pangalan. Pinanood ko tapos yung mga sinasabi nila, sabi ko, hindi lahat hindi lahat pabor ako doon sa sinasabi Pero may punto eh. Sabi ko, tama nga naman. Bakit actually marami pa lang hindi ako pabor. Kasi sila okay silang kalkalin talaga yung makipagsagutan. Hindi yun ang gusto ko. Ang gusto ko, drop it. Diba? O sa stop it, ika nga. Stop it. Huwag na kayong sumausaw dyan. Kung saan gusto ni Pangulong Duterte, yun na lang kayo. Ang may karapatan lang magdesisyon sa pamilya nila ay yung first family. Etong sila Pulong, yan ang talagang masasabi mo. Si BP Sara Duterte at si Baste. The rest is the rest. Yun lang. The rest is the rest. Ibig sabihin, including Kitty, when I say, nakakalimutan ko lang banggitin mo, pag sinabi kong anak kasama si Kitty, okay? Si Kitty ay pure-blooded Duterte. So, kaya lang, dahil nga dito, naiipit gayon siya. Bakit? Sa kagagawa nitong luka-luka na to. Ang ganda na, isipin nyo mga kababayan, kaya kung kayo talaga Duterte supporter, hindi nyo susundan yung luka-luka. Hindi kayo Duterte supporter kung sumusunod pa rin kayo hanggang ngayon sa kanya. Ibig sabihin kayo ay luka-luka supporter. Kaya ang totoo. Kasi isipin niya, yung unang meet ni Vice President kay Pangulong Duterte na nasa dahig siya, unang kausap niya, ano sinabi niya? Ang ganda nangyari. Naging close sila ng ama niya, naging close pa sila ni Kitty, naging close yung mga anak. Because of nangyari sa kanilang tatay. Sarap dun makita yung pamilya mo. Hindi mo ipagpapalit yun eh. Yung makita mo yung pamilya mo, yung anak mo dito at saka yung anak mo dito, nagkakasundo at mahal nila at isa't isa. Pero dahil sa ginawa nitong putang inang luka-luka na to, animal kang, hayop ka, wala ka sigurong pamilya at wala nagmamahal sa'yo, animal ka. Dahil sa ginawa mong yan, magkakaroon patuloy ng konting gap between this family and the family and kay Kitty dahil sa ginawa mo. Hindi eh. Kalkal ng kalkal, ina ka eh. Okay. Daghanan naman ikaw ganun yung balay. May balay ang mga mahan dito, pwede nung pwede. Grabe, no? Walang bayan tatay namin ngayon. Pwede naman siyang tumira sa bahay namin. Pag ako talaga nakita ko yung animal na yan, pagsasabihan ko talaga yan. Huwag kang pakialamero, hindi ka Duterte. hindi ka Duterte. As a matter of fact, hindi ka nga Duterte supporter eh. Tumalong ka na lang nung iniiwan ka ng mga Marcos eh. Yan ang fact. It's a fact. Iniwan siya ng mga Marcos kaya siya tumalon sa Duterte. Kasi mawawalan siya ng followers, wala siyang kita, wala siyang pang social climbing buhay niya. Hindi nyo ba kita? Halatang social climber? Alam mo yung mga nasa Amerika na social climber? Naku, maraming tatama nito. Oo, yung mga kulto mo, pare-paro kay social climber eh. Ng mga wala namang pera, umaangkla lang sa mga asawa ninyong puti o itim. Yan ang totoo. Pero kayo, walang pera. Kaya nga kay social climber eh. Ngayon, umaangkla ka ngayon dito sa vlog mo na 30,000 ang Kaya nga gusto ko nga gumawa rin eh. Alam mo yung membership? May membership dito eh. Gusto ko lagyan yung sa akin hanggang lang eh. Hanggang 5,000 lang ang membership ko. Sa mga dyan, wala namang problema sa membership. Eto, linawin natin. Walang problema dyan. I don't have problem with YouTuber na naglagay ng membership. Ang pinakamataas nga yung 29,000. Pinakamataas yan sa membership. Gusto ko nga gumawa niyan eh. Baby ko si Banat Bay. BBB. Baby ko si Banat Bay. Ibig sabihin talagang love na love ko siya. Lalagyan ko yan 29,000.
Naniwala naman yung iba. Pero pagkano, sige, tutuhanin ko yan. Hindi, wala namang masama doon. Alam mo kung asan lang ang masama? Yung pinupunan nila yung pinagkakakitaan ng iba. Eto to be frank, hindi ako pabor doon. Hindi ako pabor doon sa nagbebenta ng merchandise, nagbebenta ng libro, nagbebenta ng kung ano-ano. Hindi ako pabor doon. Pero walang masama doon. Okay? Hindi lang ako pabor para sa aking isang vlogger. As a matter of fact, pinag-usapan na namin Banateros yan. Kung kami man magbebenta ng merchandise, Banateros. Yung pangalan namin, Banateros. Yung brand namin na Banateros. Pero yung, hindi parang, sa akin po ito again, hindi masama, pero para sa akin, parang hindi ko ata kaya magbenta ng Duterte tapos ibebenta ko nang may tubo. Walang masama, pero hindi ko kaya. Parang hindi ko hindi ako 100% convinced doon. Pero walang masama doon. Okay? Kaya nga kami, pag nagpagawa kami ng sticker, nagpagawa kami ng sombrero, pag nagpagawa kami ng kung ano-ano, wala. Bigay lang, libre. Kasi nga ayaw namin. Ang masama kasi, yung nagsasabing, yung luka-luka nagsasabing binibenta daw, pinagkakakitaan daw ang pangalan ni Duterte nitong mga grupo ni Joey. Anong ginagawa mo dun sa membership mo? Ikaw nga, pinagkakakitaan mo din yung pagbablog mo. Sana nga kung meron kang analyzation. Wala Puro chismis lang ginagawa mo Sabi ni ganito, nagtataka nga ako sa inyo, ewan ko nga ang tanga-tanga rin kasi ninyo Yung mga vlogger nakaaway niya ngayon, ang tanga-tanga nyo rin Matagal ko na sinasabi sa inyo yan, bakit kayo naniniwala? May pinakita bang, hindi kasi ang tapang niya. Anong pakialam ko? Si Gadon matapang din Kaya alam, tinan mo, magkaka-level sila ng utak. Wala bang ang kontribusyon para sa maintindihan mo mga issue sa buhay o issue sa politika? Wala. Binulong ng puting ahas. Sabi ni puting ahas. Hindi, matagal ko nang sinasabihan tong grupo nila Sinasabihan ko na wala namang kwenta yung Maharlika na yan. Sige nga. Magpakita nga kayo ng analyzation yan. Wala. Ano yan? Hindi, sabi lang ni puting ahas. Kayo naman nagpaniwala. Sinabi ko na sa inyo, kalokohan yan. Umabot yan hanggang inner, kayo mga nanonood dito, na mga inner circle na mga Duterte, bilib na bilib kayo Bilib na bilib kayo. Kahit yung mismong inaaway ngayon, niyang Maharlika na yan, bilib na bilib kayo niya noon ngayon, kayo na biktima, Bilib pa ba kayo? Di ba, ang tagal ko na sinasabi sa inyo, walang kwenta yan. Yan ang taong manunuka. Tama, tuka. Yun, tuka. Di, tuka ba yun? Sa ahas. Yun. Basta ganun. Ahas yan. Pinaniwalaan Yung sa mong balay. Sir, kay worried ba good ang buong Pilipinas o mostly support ni Tatay Digong na ang balay daw kuno holds history na daw? Di, ang kuan gid na mo nastoryahan na mo ni VP Inday o ni Mayor Baste na kanang balaya, dili na siya actually na masulting kang sabong amahan. Ang tagiya na, ang tiga Davao na, kinahimo na nilang adtuhanan ng lugar. Sir, Yun na nga Yun na nga yung sinasabi natin Hindi na ito issue ng usapin na kay Pangulong Duterte yung bahay. Diba? O sino may karapatan ng titulo. Hindi yun Ang usapan dito, all of Davaoenos, part na ito ng kanilang history. Tourist spot na yan. Kayo mga OFW, pag umuwi kayo sa Pilipinas at kaya nyo dumaan sa Davao, yan ang una ninyong pinupuntahan. Tama, mali. Kaya, hindi yan question na may karapatang bang ibenta yan. Sino ba may karapatang ibenta? Hindi na yun Di ba? may sigutan ba ninyo, sir, ni Ang Mayor iyab, RD? ana siyang kuan daw. Sa iya daw mga common law wife mo niyang Mga. Ang linaw po niyan mga common law wives.
Anong ibig sabihin ng mga? Mangantayon, ganon, mangantayon. Mga. Ibig sabihin, marami. Marami. Sulti. Katong kang Ma'am Jazz, anak siya nga, wala man daw sila yung relasyon ni Ma'am Jazz kay di man daw sila igagaw. Di man sila igsuon, so wala daw sila yung relasyon. So, sa tanang uyab po daw niya, katong sa nailhan ako nga 13 kabuok des Davao, pangita na lang daw muglain, kanang daghan daw credit card. Oh, mo na yung sulti. So, doon sa pa. Di ba, tinanong nga natin yan sa mga taga Davao. Actually, yung mga nire-reveal ngayon, meron pa eh. Ako, hindi nila ako magsalita. Marami ko alam. Hindi ako magsalita. Pero, bakit? Kasi, alam mo yun, eto feeling close kasi, yung luka-luka na yan. Feeling, alam mo yun, parang, kaming mga nakakaalam, yung mga taga Davao, yung mga may kakilala kay Pangulong Duterte, matagal na naming alam na madami. Pero wala kaming pakialam. Hindi namin pinag-uusapan. Ikaw, ngayon mo lang nalaman, dakdak ka ng dakdak. Akala mo, anak ka talaga ni Duterte. Gago! Alam mo, nilabas mo yung totoo mong kulay. Nagmukha kang tanga. Yung feeling mo, ang dami mong alam, lahat ng mga inner circle ni Pangulong Duterte, alam na yan noon pa. Kaya alam, ba't namin pag-uusapan? Ba't namin pagkikwentuhan? Tanga ba kami? Ikaw lang ang tanga. Bahit sa uyab, sa common law wife, unsa man. Sir, kanang mga tanan ko naisgutan ba ninyo ang kanang developments sa case ni VP Inday? Ah, Impeachment? nagsiguro sa pangutana kung si Inday nga gadto ba daw og Davao, ginasikaso ba daw po ni Inday ang Davao. Ako rin pong ito ba nga, nga si Inday gaulig Davao. Gatubang sa ini mga imbitasyon yung ginatubang mga tao. Mura to yung pangutana sa nangutana sa kaso ni Inday. Kung usa daw imuhang inyuhang experience now na more extended yung time diri sa Europe, sir, wag ni angay na mo karon sa Europe, sir. Mura na gani, memorize na gani ako mga dalan dali. Oh. Kita kay tog now, sir. Init oy. Init gani guys, sir. Oh. Sige paningon. Bakit kaya tinanong ko malamig? Naka-t-shirt, wala nga jacket, tinanong mo pa kung malamig. Joke lang. Pukog masahe niya. Okay, medyo init na pod sa sulod. How's his health, sir? Mo to payat lagi, payat na kayo. Pero tarong pa mahinoon ng panghuna-huna. Pero sir, wala aircon desk. Maayos pa rin naman ang isip, pero payat lang. Hindi, tinanong din namin yan kay Sir Bong Duterte nung nakasama namin nung birthday niya. Yung kapatid niya. Payat daw talaga. Naawa nga kami. Dami niya nga kinwento pero di na lang namin chichismis sa inyo. Hindi kami gaya nung luka-luka eh. Hindi. Totoo lang. Kung kami lang tarantado, ikikwento namin lahat ng nalalaman namin. Para kumita kami, katulad mo ulul ka. Para lang kumita, may content, kikwento namin. No, di ba? Kaya lang hindi kami ganun eh. Ikaw lang yung feeling, ganyan na ugali ng isang social climber eh. Di ba? Kaya nga sinabi ko sa inyo, social climber yan eh. Ano ba ang ugali ng social climber? Yung mahilig magbanggit ng pangalan, anong tawag doon? Name dropping. Ano ibig sabihin ng name dropping? Yung babanggitin yung pangalan na ganito-ganito. Pero yung ugali din ng pagiging name dropping, yung sinasabi niya na meron akong alam, na may connection ako, ito ang alam ko. Kayo walang alam, ako maalam kasi close kami. Ikaw, kararating mo lang dyan. Ilang beses ka palang nakasama, ang dami mo nang alam. Nakakala mo totoo. Hindi, kaya nga yung mga naniniwala, ang tanga-tanga nyo. Bagong salta lang yan, walang kaalam-alam yan sa pamilya ng mga Duterte, hindi kinakausap yan ng mga Duterte. Nung kinausap nga yan, pinagalitan pa. O hindi nyo alam. Sus. Tapos ngayon, feeling close. Ay naku, sinasabi ko sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, one day, anti-BP Sara Duterte. Pusta tayo.
Sino makikipagpustahan dito? Ilagay mo yung pangalan mo dyan. Oh, pusta ako. Solid Duterte yan. Sige, ilagay niyo yung pangalan niyo, babasahin ko. Ibubusta ko sa inyo one day, magiging anti-VP Sara Duterte yan. Pusta tayo. Pag yan, tuluyan ng nilaglag at hindi na nakahingi ng pabor. Kasi nga, yan ang mga nakakatakot sa mga vlogger eh. Yung feeling entitled na pag hindi sila nakakuha ng pabor, babanatan lang nila. Alam niyo kung bakit? Maraming ganyan, lalo na sa kampo ng mga tanso. Maraming ganyan na feeling entitled, feeling, importante ko. Hindi, wag ganun. Katuamang kung nga sa may gamiting electric fan naman na rumabrihan mo ni noon ang bintana. Isa pa na, napa may question, ma'am. Busog na akong, kung ano lang kung, last message ni mo sa mga kababayan nato. Like I said, sa akong mga kapwa Pilipino, salamat sa inyong suporta, sa akong amahan, o sa akong igsuon nga si VP Inday, o sa among pamilya. Salamat kaayo. Matudto pa ni Papa nga iyang message. Kalimti na lang daw siya, siguraduhan na lang daw inyong mga kaugalingon. Teka, salamat. Salamat, sir. Grabe, Thank you, no? sir. Yun yung tipo ng tatak Duterte. Yung sinasabi ni Pangulong Duterte na kalimutan nyo na lang ako, intindihin nyo na lang yung buhay nyo, hindi mahalaga yung buhay ko. Alam mo yun? Yan dapat ang klase ng puso ang meron ng mga vlogger ni Duterte. Yung ganyang meekness, yung ganyang pagiging humble na hindi ako mahalaga. Si Pangulong Duterte nga, ganun ang thinking niya eh. Kalimutan nyo na ako. Importante yung buhay nyo, asikasuhin nyo. Diba? Yan ang dapat. Diyan mo malalaman kung sino ang tunay na Duterte supporter. Number 1, hindi feeling entitled. Number 2, hindi yung name dropper, hindi yung feeling close, maraming alam, tapos i-chismis. Ay, nako. Alam nyo, there are a lot of stories that you do not know that nakakaalam lang yung mga nasa loob. Pero hindi na sinasabi kasi alam naman na hindi maganda, hindi makakabuti sa pinaglalaban. Ito'y personal, wala namang kinaugnayan. Diba? Yung iba talagang kinikwento lang kasi gusto lang nilang magkaroon ng content. Pera-pera nga eh, pang-cruise nila. Yeah. Gago! Para lang may pagyabang sa mga amiga na may pera sila. Amiga, may kwarta! Gago! Diba? Para makipagsosyalan. Pero sabi ko sa'yo, yung mga suit niyan, puro peke. Dami dyan sa Chinatown sa Amerika. Gago! Diba? Ay, nako. Kaya nga, alam mo mga kababayan, tapusin na natin tong issue na to. Ayaw ni Pangulong Duterte. Nalulungkot siya na ibenta yung bahay na yan. Hindi natin alam kasi based sa kanyang sinasabi, wala nang bahay ang kanyang amahan. Yan ang paulit-ulit niya sinasabi. Kaya uuwi na lang namin siya paglabas niya. Di ba? How sad? How sad? Honestly, nakakalungkot yun. Sobrang nakakalungkot yun. Ngayon, lumalabas kung sino talaga ang demonyo. Gago! Kinalkal mong putang ina ka, hindi na dapat lumabas yan eh. Gago ka eh. Yo. Alam mo, may dynamics yan eh. Tanga ka eh. Gago ka talaga eh. Yun lang masasabi ko sa'yo, gago ka lang talaga. Matagal na yung problema na yan eh. Hindi na sana lumabas yan. Dahil pinoprotektahan yung mga anak. Pero dahil sa katarantaduhan mo, lumalabas ngayon kung sino demonyo. Dahil nga sa katangahan mo. O ito, pakinggan natin to. Grabe ito ha.
mukha atang merong takotang nagaganap. Walang atrasan na mumurong masampahan ng ethics complaint si Senator Risa Ontiveros dahil bayaran daw ang kanyang mga testigo. Bring it on ang sagot ng senadora. Narito ang agenda report. ni Bring Ana it on! Dapat nang sampahan ng ethics complaint si Senadora Risa Ontiveros Yun. dahil sa pagbabayad niya umano ng 1 million pesos sa isang Senate witness laban sa mag-amang Duterte at kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang panawagan ni former Duterte spokesperson Harry Roque para masipa na si Ontiveros sa Senado. Sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi naman ng dating Political Affairs Advisor ni FPRRD na si former Congressman Jacinto Paras na dapat ang Duterte allies na sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla ang manguna sa pagsampa ng reklamo. It's about time we should prove that he loves President Duterte so much. I challenge him to file this ethics committee case and against Hontiveros. May punto ngayon to ta. Ito, hindi ko kursunada ito kasi minsan kung ano hinihirit nito. Pero this time, may punto itong Paras na to. Dapat, it's about time. Itong si Bato, si Robin at si Senator Bongo ay mag-file ng ethics complaint against Hontiveros. Diba? It's about time. Senator Bato, Senator Bongo, and Senator Robin Padilla, I agree with Jacinto Paras. Kahit minsan sabit. This time, sana mag-usap-usap kayo. Sampahan nyo ng ethics complaint si Ontiveros. Kasi dinamay ho si BP Sara Duterte. Dinamay ho si Pangulong Duterte. Hindi lang ho si Pastor Kibuloy. As a matter of fact, again, sinasabi ko nga, si Pastor Kibuloy is just na lang yan, collateral damage na lang. Ang talagang target dito, si Vice President Sara Duterte. Yan ang talagang target dyan for 2028. Alam natin may pangarap si Ontiveros sa 2028. So, she will do anything, ma-discredit ito si BP Sara Duterte. So, everyone na nagbibigay ng lakas or suporta kay Vice President Sara Duterte ay patutumbahin talaga ng mga kalaban niya. So, I think it's about time na maging active tayo. Wag lang tayo nag-aantay. Kasi minsan kaya din nagagalit. Hindi naman nagagalit. Parang nadi-disappoint ang ilang mga Duterte supporter. Dahil para bagang nasa neutral lang tayo mode. Habang yung kalaban nasa attack mode lagi. Hindi. Oo, pagka tumotodo yung attack, dumedepensa kayo. Tama naman yun eh. Kaya lang, hindi ba pwedeng yung depensa ninyo ay way of attacking din? Di ba? I mean, this is a perfect time for you to attack yung katiwalian, o di pa katiwalian, kahit nga lang sa ethics man lang eh. Makita na magsampa kayo na sana, I'm still giving the benefit of the doubt na tinatimingan siguro ni Senator Bongo, Bato at si Robin yung pagsampa ng ethics complaint. Sa tingin ko, tinatimingan lang po yan. Antayin natin. Wala namang balak atrasan ng senadora na anumang ethics complaint. Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya. Humarap muna siya dito sa Senado. Haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. No, galit na, pikon na. Gusto ng manakit ni Madam. Naglabas din si Ontiveros ng mga resibo. December 14, 2023 nang mag-email si Michael Morillo sa office ng senadora tungkol sa mga nangyaring abuse at pananakit sa KOJC. Isa lang si Morillo sa 14 na testigo ni Ontiveros. At dahil kailangan munang mag-vet ng emails at hindi siya agad sinagot, 2 beses daw nag-follow up si Morillo. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Ito ang isang malaking katarantaduhan. In danger daw,
Itong si Rene. In danger from Kibuloy? Madam, nakakulong po si Kibuloy. Sasabihin mo maraming pera. Ma'am, naka-freeze po lahat ng account niya. Account ng Kingdom, hindi nga niya eh. Account ng Kingdom, lahat po finreeze. Ibig sabihin, wala silang pera. As in, wala silang pera. Wala lahat. Diba? Nakalimutan niyo po ba? Pinakulong niyo nga eh. Walang kapangyarihan. Una-una, Madam, sinong kakampi kay Kibuloy ngayon? Wala nga siyang kakampi. Kahit sino, walang kakampi, ayaw siyang kampihan. Kasi nga naman, alam ng buong Pilipino na ang sino mang kumampi sa kanya, yari sa gobyernong ito. Hindi, walang biro ho. Kaya kahit nga yung iba mga vlogger, iwas eh. Aminin nyo. Kasi nga, natatakot eh. Natatakot sila na madamay. O kami, wala kaming pakialam. Utangin na ninyo. Wala kaming pakialam, basta alam namin ng katotohanan, panghahawakan namin yun. Wala kaming pakialam kung ano gawin ninyo. Basta kami, eto ang alam namin, sigurado kami. And I'm telling you, from time to time, kami mismo kini-question namin. Kini-question namin ang mga lumalabas na issue at asan yung ebidensya na nagpapatunay na walang kasalanan si Pastor Kibuloy, walang kasalanan ang SMNI. Ayan, tuloy-tuloy kami diyan kasi if we want to talk na for KOJC or Pastor Kibuloy, kailangan puno kami ng ebidensya sa puso namin. We're convinced. Walang doubt. Kasi mahirap ang magsalita ng may doubt ka. Kaya nga, ito mga kababayan, sasabihin mo na tinatakot, si Rene tinatakot, saang bagay tatakutin? Imagine nyo to ha, lahat nga eh. Lahat po ng mga taga-SMNI kinasuhan eh. Kahit walang kinalaman sa mga programa, kinasuhan din. Tapos sasabihin ninyo, meron pang kakayanang manakot si Pastor Kibuloy? Bira kayo, oo. Hindi, yun lang. Pambira kayo. Napakalabo niyan. Tuloy. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Ayon din kay Ang simple na lang sinasabi mo, binabasa mo pa. Si Rene nga, ang dami niyang binigay na details, ha? Ang dami niyang, sasabihin mo na in-intimidate lang daw ni Kibuloy, si Rene, in-intimidate lang ng mga taga-KOJC yung Rene. Pero si Rene, nung nagsasalita sa Senado, may binabasa. Ikaw, nagsasalita ka ngayon, may binabasa. Pero si Rene, nung nagsasalita siya, sinasabi niyang katotohanan, hindi nga siya nagbabasa. Memorize niya yung kwento. Tapos sasabihin mo, siya pa yung kinumbinsi na magsinungaling? Ang taong nagsisinungaling, ang isang elemento niyan, hindi niya alam ang buong details. Kaya niya isinusulat at binabasa. Hindi ko sinasabing lahat ng nagbabasa sinungaling, ha? That's not my point. Pero isang elemento na nagsisinungaling ay nagbabasa. Naintindihan nyo? Para bagang yan eh. Natutunan ko sa science. All acid has hydrogen. Hindi ko makakalimutan to. Ito lang tinamaan kong score sa quiz nun eh. But not all hydrogen is an acid. Nagigets mo? Sa madaling salita, ang nagsisinungaling, ang isang elemento niya, nagbabasa. Pero hindi lahat na nagbabasa, sinungaling. Gets nyo? So, ibig sabihin, mas may posibilidad ka na nagsisinungaling kaysa kay Rene. Dahil si Rene, hindi talaga nagbabasa. Wala yung elemento ng pagbabasa
memorize niya yung nangyari. Detailed. Detailed talaga. Ontiveros, si Murillo mismo ang nagsulat ng mga pangalan ng VP at ni FPRRD sa kanyang testimony. At si Murillo pa nga raw ang nanghingi ng pera sa senadora para makabili ng bagong laptop para makapaghanap ng Kasabihin na iba, paano yan? Banat ba? May screenshot. Ang dali-dali gumawa niyan eh. Tanong niyo sa mga nangangaliwa. Hindi. Style ng mga lalaki yan. Gagawa ng sariling ganyan para lang makaimbento. Wag na. Tanong nyo sa mga may mga kabit. Tanong nyo. Ang daling gumawa ng mga ganyan eh. Na kunwari, ang nag-take si Michael. Pero si Michelle pala yun. Yung asawa nyo, di ba? Sino nag-text? Yung tubero. Pero yung text, basang-basa ka kanina. Tama, mali. Ang daling gumawa ng mga peking text messages eh. trabaho. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. Umamin din daw si Murillo na nililigawan na raw siya ng KOJC para bumaliktad. At bago pa man lumitaw ang viral video ni Murillo, just last week, bigla raw siyang humingi ng rescue dahil kinulong daw siya sa Glory Mountain, isa sa properties ni Kibuloy sa Davao City. Hindi. O gusto mo mapatunayan. Hindi, alam mo, simpleng-simple. Gusto mo mapatunayan na hindi kinidnap. Gusto mo, isa lang. Pag magpahiring ka. Magpahiring ka, pasiputin mo yan. Sisipot yan. Sa tingin ko hindi ko alam kung hindi ko alam kung nasan yan. Hindi, para magkaalaman. Sigurado naman ako, alam mo kung asan yan kasi kamping-kampi sa yung PNP. Di ba? Sigurado ako, alam na alam mo yan. Nasa gobyerno ka ngayon, kampi mo ngayon ng presidente. So, ibig sabihin, kung talagang naniniwala ka nagsisinungaling, wag demanda kasi alam mo, yung style na demanda, tinatakot nila eh. Tinatakot nila na wala nang babaligtad na witness kasi didemanda daw ni Ontiveros. Alam mo, kung gusto mo talaga malaman, kasi pagka doon, hindi mo na malalaman yung details pag nagkademandahan na. Pag sa korte na diniscuss. Huwag mo i-demanda. Ipahiring mo muna, tsaka mo i-demanda. Di ba ganyan naman ang ginagawa nyo? Nagpipresenta kayo sa hearing muna bago kayo magdemanda. Ganyan ang ginawa mo dyan eh. Bakit hindi ganun ang gawin mo ngayon? Magpahiring ka. I challenge you. I challenge you that ipahiring mo ito si Rene. Ay, ano ba talaga pangalan niyan? Michael o Rene? Basta, ito si Michael na sinasabi mo. Ipahiring mo yan. Diyan mo gisahin. Alamin mo talaga kung totoo sinasabi o hindi. Tapos saka mo i-demanda. Pero at least, alam mo na. Nakita mo na, narinig mo na. Nakarinig yan ng taong bayan kung ano talaga sinasabi. Tanging si Senador Bato de la Rosa ang mambabatas na nag-share ng video ni Murillo. Kaya naman, may pasaring si Ontiveros kay de la Rosa. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. O tulad Ikaw ang mahiling mag-fake news. Fake ano nga eh. Allegedly allegedly. ng mga AI-generated video, dapat hindi AI-generated video, ipatawag mo nang magkaalaman kung AI ba talaga. Ipatawag mo. Dami mong shot-shot, madami. kami nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nag-share ng anumang fake news. Let's call this what it is. Witness tampering, fake news, psychological warfare. Simple lang sinasabi niya, binabasa niya pa. No? Tanga ka ba, madam? Hindi ako nagtatanong lang Mahina ba talaga ang kukote mo? Hindi ako, this is a serious question. Why everything you say, kailangan mong basahin? Hindi mo ba pwedeng sabihin ng diretsuhan? Hindi ka ba pwedeng mag-press con at press briefing na hindi nagbabasa? Ako nagtatanong lang po ako kung bakit nyo binabasa. Bakit nyo binabasa ang lahat ng statement ninyo?
Hindi nyo po ba kaya na magsalita ng impromptu? Kailangan basa lagi. It's a serious question. Ha? Huwag yung serious na tanong ito. Balak na ng senadora maghain ng reklamo sa NBI tungkol sa nangyaring pagkalat ng naturang video. Pattern na raw ito na tuwing may Senate hearing, hinaharas sa mga witness ng Senado. Kapag tapos na ang Senate investigation, tapos na rin ang custody ng witnesses sa Senado. Pero inalagaan pa raw si Murillo ng ilang church leaders at eventually umalis din sa poder nila at saka lumitaw ang viral na video. Kaya naman, hindi na raw magtataka si Ontiveros kung KOJC ang nasa likod nito. Para sa agenda. Ano kaya gagawin ng KOJC? No? Hindi ko mag-gets eh. So, ibig mo sabihin, sorry to say, naniniwala, pwede pa sana kung si Duterte ang presidente. Di ba? Ngayon na ginipit na ng todo ang KOJC.